balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, matapos nga po ang naging digmaan ni Marlon Tapales kontra sa Japanese monster na Naoya Inoue, kung saan mga idol, nakuha po ng Hapones ang panalo sa isang TKO sa round 10 at naging ganap na 2 division undisputed champion. Well, kahit talo man ng ating kababayan mga idol, sobrang dami naman ang pumuri sa Pinoy champion dahil pinakita nito ang puso niya sa laban. Bumagsak man, bumangon pa rin at nakapagbigay ng magandang laban kay Inoue. Maski mga idol ang mga Japanese boxing fans, pinaulanan si Marlon Tapales ng papuri dahil sa pagiging matapang nito sa buong laban kay Inoue. Pati ang Japanese monster mga idol, napawaw sa galawan ni Marlon at sinabi talaga sa harapan ng kanyang mga kababayan na malaki daw talagang respeto niya dito. Samantala sa naging post-fight interview naman ni Marlon Tapales mga idol, ang tanging nagpahirap lang daw sa kanya sa laban kay Inoue dahil hindi niya daw masabayan ang bilis ng Hapon. Ang lakas daw kaya nito mga idol, pero ang bilis lugi talaga siya kaya hindi niya talaga ito matamaan sa bakbakan. Sa akin lang ay yung speed lang talaga niya. Hindi ko masabayan. Tsaka hindi ko makuha yung timing dahil sa speed niya. Samantala matapos nga po ang naging undisputed na bakbakan ni Marlon Tapales at Naoya Inoue, ang susunod natin na abangan mga idol, ang laban ng isa sa mga pambato natin sa Bantamweight Division na si Jerwin Prettyboy Angkahas, kalaban ng kapatid ni Naoya Inoue na si Takuma Inoue. Kung matatandaan nyo mga idol, noong November 15 pa sana ang world title fight ng dalawa, kaso naudlot dahil nagka-injury si Takuma Inoue. At sa ngayon mga idol, may panibagong fight date na po ang sagupaan ni Inoue at Angkahas, kung saan sa February 24 mangyayari ang bakbakan at sa Japan pa rin ang venue. Susubukan ulit ng ating kababayan mga idol na sungkitin ang titulo ng Hapones para maging ganap na ito na 2 division world champion. Bagamat hindi magiging madali ang ganitong bagay mga idol dahil alam naman po natin mga idol ang kapasidad ng pamilyang Inoue. Magagaling din talaga sa bakbakan kaya malamang hindi nila hayaan na maagawan sila ng world title. Pero para sa atin mga idol, solid ang tiwala natin kay Angkahas na makukuha niyang tagumpay dito. Sigurado nga angat ang experience ng Pinoy sa bakbakan nito kay Inoue na bago pa lang naging champion sa boxing sports. Kaya abangan natin ito mga idol. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po makuha ni Terence Crawford ang panalo kontra kay Errol Spence Jr. sa kanilang unang laban, kung saan nasungkit nito ang pagiging undisputed sa welterweight division. E sa naging panayam po ni Bob Arum mga idol sa Fight Hype, aniya kung mangyayari man daw mga idol ang rematch ni Crawford at Spence next year, malamang daw mga idol hihina ang benta ng laban dahil nga sa nangyari sa unang laban nila na one-sided lamang ang bakbakan. Parang sinasabi dito ni Tanda mga idol na hindi bebenta na malaki ang laban ni Spence at Crawford. Idagdag mo pa dyan mga idol na kumalas ng Showtime Sports sa PBC at lumipat na sa Prime Video. At isa pa mga idol, hindi naman umabot sa million pay-per-view buys ang unang laban nila. Nasa 700,000 buys lamang. Bali average rating lang ito mga idol kung tutuusin ni Canelo Alvarez. So paano pa kaya magiging numbers ng rematch ni Crawford at Spence na alam na ng lahat kung sino ang mananalo sa bakbakan na to?